Sa panahon nito, ang mga sakuna at matinding krisis ay tila ba isang babala, hindi lang mula sa kalikasan, kundi mula sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng sunod-sunod na mga kalamidad tulad ng wildfires sa Southern California? At paano ito konektado na tila hindi natatakot na panglalait sa Diyos sa harap mismo ng milyong-milyong mga tao? Manatili sa bidyong ito habang ating tinitingnan ang mga makapangyarihang simbolismo sa likod ng mga pangyayaring ito. Baka ito ang panawagan para magising tayo. Noong Enero 7, 2025, nagsimula ang serye ng mga mapapinsalang wildfire sa Southern California, partikular na sa lungsod ng Los Angeles County, Riverside County, San Bernardino County at Ventura County. Ang mga sunog na ito ay pinalala ng matinding tagtuyot. Mababang halumigmig at malakas na hangin na umabot hanggang 100 milya kada oras. Ayon sa mga ulat, mahigit 40,000 hektarya ng lupa ang nasunog at nagresulta ng pagkasira na mahigit 12,400 at maraming instruktura. Sa kasamaang palad, hindi bababa sa 25 katao ang nasawi sa sunog na ito. At mahigit 74,000 ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar ang Pacific Palisades na tinamaan ng tinagurian Palisades Fire. At kasama ang Altanida na sinalanta ng Atom Fire. Ang mga sunog na ito ay kabilang sa makapapinsalang wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles. Ang mga sanhi na pagkasunog na ito ay kasalukuyan inimbestigahan, ngunit ang malinaw dito ay yung matinding tagtuyot at mababang halumigmig at ang malakas na hangin na nagpalala sa sunog na ito. Ngunit ganoon pa man, dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, ay may mga sunod-sunod na trahedya na o mga kwento na may mga kababalaghan na nangyari sa kabila ng mga trahedyang ito, na nagbigay liwanag sa madilim na sitwasyon. Meron kasi mga ulat na may mga bahay na hindi nasunog sa kabilang nanabo ang kanilang paligid. Ang mga nakaligtas na istruktura ay tila ba'y may koneksyon sa kanilang pananampalataya. May isang bahay na natirang buo at sa kanilang harapan ay may isang estatwa na ni Saint Jude at Birhen Maria. Hindi lamang ito ang kwento. Sa ilang nasunog na bahay, natagpuan ang mga Biblia na natiling buo pa rin. Isa rin mag-asawang aktibong tumutulong sa mga charity na nagbahagi ng kanilang kwento na hindi nadamay ang kanilang bahay sa sunog. Ito ba ay mga patandaan na malalim na mensahe sa gitna ng pagkawasak at tila ba'y mga mayroong pagpapala na hindi natin may paliwanag? Ngunit sa kabila ng mga kwento ng pag-asa, isa na namang kontrobersyal ang pangyayaring naganap ilang araw bago naganap ang malaking sunog. Isa itong paalala sa ating ng mga aksyon ay maaaring magdala ng malaking epekto higit pa sa ating inaasahan. Noong kasing Enero 5, 2025, ginanap ang ika-22 taon na Golden Globe Awards sa Beverly Hilton Hotel sa Los Angeles. Ang komedyanteng si Nikki Glaser ang nagsilbing host sa naturang seremonya.
Sa kalagitnaan ng programa ay napansin ni Glaser na ang mga nanalo ay nagpasalamat sa kanila, cast at crew. Sa kanilang mag-ina ay pero ang Diyos ay lumikha ng universo, wala o zero. Sa kanyang payag ito ay sinundan pa ng tawanan mula sa mga manonood. Dagdag pa niya ay walang surprise sa lungsod na walang Diyos. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa manonood, partikular na mula sa mga Kristiyano. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Para sa iba ito ay tila simpleng biro lamang, ngunit para sa mga mananampalataya ito ay panlinaw na panglalait at walang respeto sa Diyos. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng diskusyon tungkol sa apil ng pananampalataya sa industriya ng entertainment at kung paano tinanggap o tinuligsa ang mga ganitong pangyayari. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Sa susunod ng bahagi ng bidyong ito ay ating aalamin kung paano nga ba tumugon ang Diyos sa ganitong mga pangyayari. Sa kasalukuyan ay ano ang maaari nating gawin bilang isang mananampalataya. Sa Biblia ay may mga kwento ng mga bayan na naligaw ng landas, mga taong tumalikod sa Diyos at nanatiling mamuhay ayon sa kanilang kasamaan. Isa na dito yung Sodom at Gomora, dalawang bayan na nabanggit sa aklat ng Genesis, na winasak ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Ayon sa Genesis 19 verses 24 hanggang 25, pinaulan ng Diyos ng asupre at apoy mula sa langit upang puksain ang bayan na ito na Sodom at Gomora. Ito ay dahil sa matinding kasalanan ng mga tao roon. Hindi lamang kawalan ng respeto sa Diyos, kundi pati na rin ang malalim na korupsyon sa kanilang moralidad. Ito lamang isang paalala sa ating lahat na ang malinaw o ang kasalanan at panglalait sa Diyos ay may mga matinding kaparusahan. Ngunit ano nga ba ang kinalaman nito sa ating panahon ngayon? Tulad sa nangyari sa Sodom at Gomora, hindi ba nagpapakita sa atin ng paglaganap ng moralidad at kawalang takot sa Diyos? Sa kasalukuyan ang mga sakuna tulad ng wildfire ay tila ba nagpapaalala sa atin na ang kasalanan ay hindi maaaring baliwalain. Sa ganito mga pangyayari tulad sa Golden Globes Award ay tila ba pinapaalala sa atin na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi maaaring kutyain. Kumbaga, kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Ang mga ganitong pangyayari ay isa itong paalala sa atin na mayroon makapangyarihan na humahawak sa buong mundo. Isang pahiwatig ng Diyos para magising na tayo at muling bumalik sa Kanya at iwanan na ang kasalanan. Sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon, ang kultura ng mundo ay tila ba nagiging matapang na sa mga panglalait sa Diyos. Ang moralidad tulad ng pagpupromote ng mga bisyo, sugal, kasamaan, ang mga kabataan madaling mahulog sa ganitong sistema. At unti-unting paghiwalay sa Diyos, pangungutya sa pananampalataya tulad sa nangyari sa Golden Globes Awards. Naging normal na ang pangungutya sa relihiyon at pananampalataya at tila ba'y wala ng takot at tinatanggi pa ang Diyos. Sa harap ng publiko, hindi ba ito nakakatakot? Hindi ba ito tila nagbabadya ng isang mas malaking parusa kapag ang Diyos ay nagalit na? Sinasabi sa Mateo 24 verse 37 hanggang 39, ang magparito ng anak ng tao tulad noong panahon ni Noe, na kumain sila at uminom, nag-asawa at nagpakasal hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arko.
At hindi nila namalayan ang pangyayari hanggang dumating na ang baha at tinangay silang lahat. Hindi ba tila ganito rin ang nangyayari sa ating panahon ngayon? Abala tayo sa ating sariling mundo, ngunit sa likod nito ay yung mga babalang nagpapaalala na malapit na dumating ang paghuhukom. Ano nga ba dapat nating gawin upang tayo maging handa sa gitna ng mga hamon dito sa ibabaw ng mundo? Ang una dito ay ang susi ng pagsisisi sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Ang Diyos ay handa magpatawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan at tapat siya sa kanyang mga pangako na tayo'y patatawarin kahit anong klaseng kasalanan man ang ating nagawa. Sabi sa Biblia sa unang 1 verse 1 to 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin mula sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng kamalian. Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugan na pagkilala sa ating pagkakamali at lumapit sa Diyos upang humingi ng tawad. Hindi ba huli ang lahat, mga idol, upang magbalik sa Diyos, ating pagsisihan at itama ang ating mga gawa, lalong-lalo na sa pagtulong sa ating kapwa. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa iyong panonood, walang sawang suporta. Ikaw, idol, anong masasabi mo sa mga pangyayaring ito? Nalalapit na nga ba ang paghuhukom sa isang katauhan? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye.